Hello! Magandang araw mga kasisikong tunay! Gustong-gusto niyo magluto ng banana chocolate cake pero wala kayong oven? Tara, sundan yung video na ito dahil kahit wala kayong oven, pag gusto niyo magluto, pwedeng-pwede ito mga kasisikong tunay. Gagamit nga pala ako dito ng overripe na banana. Kung malalaki ay depende sa inyo kung ano kadami. Dahil nga maliit yung akin, gumamit ako ng 5 piraso. Kabalatan nga lang natin ito muna pagkatapos isasmash natin hanggang maging pino yung ating banana. Pag ganito na yung mixture niya, okay na ito. Maglalagay nga pala ako dito ng 2 itlog o medium na itlog. Kung maliit, gawin yung 3. Pagkatapos, haluin nyo rin yung itlog katulad ng pag-smash nyo ng banana. Pagkatapos yung mamix na ito, ikikip side muna natin. At dito naman natin sisimulan ang ating wet ingredients. Maglagay tayo ng 1 cup na gatas. Maglagay tayo ng 1 tablespoon ng vinegar. Haluin lang maigi. Pagkatapos nito ay ikikip aside natin. Sa kabilang mixing bowl, maglagay tayo dito ng egg white. 2 piraso nga lang pala dito ang ginamit ko. At pagkatapos, ilalagay natin yung gatas na may vinegar kanina. Haluin lang natin ito ng maigi para mag-mix yung ating mga ingredients tulad ng vinegar at saka yung gatas. At ikikip aside ko po ito muna. At magsisimula naman ako dito sa ating mga dry ingredients. Ito nga pala yung flour ang ginagamit dito sa bahay ng mga amo ko. Kahit anong flour, pwede nyo itong gamitin mga kasisikong tunay. Nagtakal nga lang pala ako dyan ng 2 cups ng flour. Dahil nga gagawa tayo ng banana chocolate cake, so naglagay na ako dito ng 1 tablespoon ng chocolate powder. Pwede rin kayo dito gumamit ng 1 pack ng Milo kung nagtitipid po kayo o kung wala kayong stock. At naglagay nga lang pala ako dito yan ng 1 teaspoon ng cinnamon powder. At saka naglagay na rin ako dyan ng 2 tablespoon ng baking powder. Hinahalo ko lang nga pala ito para mag-mix yung ating mga ingredients para umalsa yung ating banana chocolate cake. Dito nga pala sa itlog at sa banana, naglagay nga pala ako dyan ng 1 teaspoon ng vanilla essence. Hinalo-halo ko nga lang pala para mag-mix yung ating mga ingredients. Pagkatapos, inalagay na natin yung 1 cup na gatas na may vinegar at saka yung egg white. Hinalo-halo ko nga lang pala dyan ng maigi para mag-well combine yung lahat ng ating mga ingredients. Pagkatapos, nilagay ko na nga pala yung dry ingredients kanina na nimix natin. Hatiin natin ito sa 2 parte para hindi tayo mahirapan sa paghalo-halo. At inilagay ko na rin yung pangalawang batch. Hinalo-halo ko nga lang pala dyan ng maigi para nga wala ng buo-buo dyan pagkatapos natin itong ilagay sa ating mga lagayan at sa ating lutuan. At dito nga pala, naglalagay lang ako dito ng 2 tablespoon ng maple syrup dahil nga wala kaming sugar. Pag ganito na yung textures ng ating cake, maglalagay tayo dito ng 3 kutsara ng mantika. Haluin lang natin ito ng maigi para mag-mix na yung ating lahat ng ingredients para ready na natin itong lutuin. Pag ganito na yung texture na lumalapot na siya, okay na ito. At ready na natin ilalagay sa ating lagayan. Kumuha nga lang pala ako dito ng square. Hindi ko alam kung anong sizes ito. Dahil nga 2 ang ating lulutuin, yung isa ay steam, ang isa naman ay sa oven. Tingnan natin kung ano dito ang masarap. I-divide lang natin yung ating mga mixture sa 2 lagayan. Pag naglagay nga pala tayo dito ng cake mixture, wag natin ibuhos lahat dahil nga kung minsan nag-aalsa ito kaya maglagay tayo ng space. Tapos ko nga pala ito ilagay sa ating mga lagayan, naglagay nga pala ako dyan ng coconut flakes dahil nga yan ang gusto ng mga amo ko. Pwede rin kayo dito maglagay ng chocolate balls o kaya chocolate flakes. Depende sa inyo kung paano nyo ito pasasarapin. Katapos hinalo ko muna ito para nga malagyan din ang ilalim para nga sa bawat kagat mo ay maramdaman mo talaga yung coconut flakes. At hatiin natin ito sa pagluluto kung saan nga ba ang pinakamasarap. Yung isa nilagay ko sa oven. Sisit natin yung ating oven ng 180 degree bottom heat. Lutuin natin ito ng 45 minutes. At yung isang box naman ay lulutuin natin sa pamagitan ng pag-steam. Pag nag-steam nga pala kayo dito ng banana chocolate cake ay kailangan talagang kumukulo ang tubig. Katapos takpan nyo ito na may tila para nga sasala ito sa tubig kung mag-steam at hindi mailalagay sa ating banana chocolate cake. Medium heat lang ito ng ating kalan at lutuin natin ito ng 30 minutes. After ng 30 minutes, ito nga pala yung banana chocolate cake na niluto natin via steam. O diba mga kasisi ko, makaluto kayo ng banana chocolate cake kahit wala kayong oven. At ito naman ang isa niluto natin via oven ng 45 minutes. O diba, kakaiba? Tara, kain na po tayo mga kasisi kong tunay. O hanggang dito na lamang. Maraming salamat po and God bless you all. Bye bye!